Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung warning, hindi yung negative. Warning yun para magkaroon kayo ng awareness, change of decision, o pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive lang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito para sa iyo. Tatandaan nyo palagi, hindi nyo kailangan mag-resonate sa reading natin. Ang kinakailangan nyo dito is magkaroon kayo ng idea, action, awareness, o mga pwedeng maiwasan at iba pa. Tatandaan nyo palagi yun, ha? Okay, meron tayong Capricorn, Gemini, Cancer, Virgo, and Taurus. Well, dito ka sa sitwasyon mo na meron ka mga bagay na maybe hando yung may mga feeling emotion situation, pag-aalala, pwedeng na doon sa point na yun, o may mga stress o depression sa iba. Pwede na doon sa point na yun, ano. And then also, nandun din yung point na may kasiyahan no, sa iba. May mga kasiyahan, may mga papuri, pasasalamat, ganyan. May iba dito may mga iisipin kayo. May mga iisipin kayo or merong mga information na gusto nyong alamin, ganyan. May mga bagay na gusto nyong i-transform sa iba. Ang nakikita ko sa iba sa inyo is, when it comes sa health naman, it's good naman, ang nakikita ko dito, pero maaring may tao na either ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng may sakit. Ako na nakikita, kaya magtanungan kayo kung sino yung mga sakit o hindi, okay ba sila, good ba sila, mga ganyan sitwasyon, ano. Nakakainom ba sila, na maintenance nila, ganyan. Hindi masamang magtanong, hindi masamang maging aware, tatandaan nyo, no? And then also, ang nakikita ko rin dito, na hanggang yung point na may mga oras, panahon man, o basta may mga ganun oras, parang may mga oras na nasasayang. Hindi ko alam in what way, but may mga oras na nasasayang o panahon na nasasayang sa iba. Depende kung ano yung sa inyo. Ano, hindi ko alam why. Siguro, nagpapahinga ka ba? Nag-rest ka ba? May mga bagay ka ba na hindi mo inaksyonan? Pwede na doon sa point na yun, ano? Pwede yun. And then also, ang nakikita ko dito is, o pwede rin na sa iba dito is mga nasayang na oras, no? Pwede na doon sa point na iyon. Yung iba sa inyo is magkakaroon ng spiritual growth. Ganyan. Kaya you need to trust your intuition din. So, nakita ko dito. And then is, merong mga, andito ka rin kasi sa sitwasyon mo na po, there's a harvesting din kasi. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo sa nakaraan, yun yung ma-receive mo this time. Yun ang sabi. Kung gaano siya kalaki o gaano siya kaliit, or kung ano man yung good or bad, yun ang ma-receive mo. Also, ang nakikita ko rin dito is, may tao na makikipag-communicate sa'yo. Or ikaw ang makikipag-communicate. Ganun. Tao, kilala mo na siya, as in maybe anak mo, kapatid mo, pamangkin mo, karelasyon mo, pwede na doon sa point na yun. May nawala, no? Sa iba sa inyo, there's a loss situation. Maraming klase ang loss. Pwedeng loss of someone, loss of pet, kung may mga aso, pusa, o anumang animals ang meron kayo, or loss of trust, hope. Maybe you're feeling hopeless lang, ganyan. O kaya mga something loss, no? Kung ano may losing something valuable, lose money, pwede na sa point na yun, ganyan, sa iba. And then also, sa iba, maybe you are in a networking. Pwede na sa YouTube, TikTok, Reels, Facebook, or mga networking or social media that you have. Pwede na sa point na yun. May mga tao rin ako
na pwedeng may tao na hihingi ng suporta sa'yo, tulong, pwede, or ikaw ito sa kanya, or ikaw ito, baring hingi ka ng suporta or tulong sa kanya, vice versa, no? Yan, nakikita ko dito, may tao na makipag-dealing, or mahandun yung point na makipag-communicate talaga sa sa'yo to support, pwedeng na to sa point na yun, vice versa. And then also, ang nakikita ko rin is, iba dito kontrata to, no? Pwede halimbawa, may mga bagong kontrata, o kaya naman may mga level up situation, pwedeng nandun sa point na yun, ganyan. Mayroong mga promises din ako nakikita, pwede nandun yung point na pwedeng may tao na may tao na magpa-promise sa'yo, or you're promising something, o kaya sa sarili mo, magpa-promise ka na sa sarili mo, pwede yan. May mga promises, may mga partnership and commitment ako na nakikita sa iba. Iba dito, there's a outgoing situation. Pwede may mga paglabas sa situation, o kaya may mga outdoor situation, o kaya nahandin yung may mga iba dito sikat. Pwedeng mas kilala ka sa baryo mo, kilala ka sa trabaho mo, ganyan, o kaya may fame ka talaga o kasikatan ka, artista ka, or ano man ang meron ka ngayon, ganyan. Nado iba dito is group, may group of person ako na nakikita. Hindi ko alam kung sino yung group. Pwede yung group na yun is your family din also, no, na maaari magkakaroon ng mga union, magkakaroon ng mga pag-uusap-usap, kasamahan mo sa trabaho, or someone who's connected sa'yo, ganyan. Hindi magtatapos sa buhay mo. Talaga. Dito sa situation. Pero nakikita ko sa'yo dito, may mga tao or may tao na there's a trustworthy person, or may mga allies or friendship connections. Ganyan. Pwedeng nandun yung point na magkakaroon ng growth, di ba? Halimbawa, dati hindi kayo naging good, this time there's a growth situation. Dati hindi ka nagpapansinan, this time is magkakaroon ka ng pansinan. Pwedeng nandun sa point na yun. Energy ni Taurus. May aso, pusa ba kayo, or any animals? Energy po ni Taurus. Okay, ay, 3 of Swords. Ganun po. Okay, energy mo. Energy mo na nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka ng disappointment. Hindi ko alam kung disappointment or lungkot sa iba. No? Sa iba, disappointment. Sa iba, lungkot. Ganyan. Sa taong kausap mo, maybe, or kakilala mo na talaga, or pwedeng anak, kapatid, karelasyon, or connected to. Ganyan. And then, or makakararamdam ka ng dissatisfaction sa iba sa inyo, ha. Yung iba naman sa inyo is, energy mo is nandun ka sa point na mas marami magkakaroon ka ng mga self-questioning into yourself. Parang sa mind mo, ganun. Bakit ganyan? Ba't ganun? Ganyan. Basta ako, anumang self-questioning yan sa magkakaroon ka daw ng ganun. But dito, I don't know why, but you're feeling stuck. But you try to make it balance any situation into your life. May mga bagay din ako na nakikita na may mga on and off action ako na nakikita sa part mo. Pwedeng na doon sa point na yon. May mga unexpected situation na pwedeng maganap o mangyari by this time sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng mga emotional pain, pwedeng mga trauma, mga intense, pwedeng disappointment like I told kanina, pwedeng mga conflict, pwedeng ganyan, pwedeng iba dito depression o kalungkutan, hindi pagkakaintindihan, pagkalito, ganyan. Pwedeng may mga nahandon sa point na yon, no? Sa iba sa inyo, energy mo rin is pag-iwas. Either may mga bagay ka na iiwasan or may tao na iiwas sa'yo. May pag-iiwasan or pag-iwas situation, ganyan. Meron din ako nakikita na may tao na hihingi ng suporta like I told kanina, or tulong, or maybe sa iba sa inyo is makaka-receive ka ng gift with someone, or pera man yan, or pagmamahal. Pwedeng nandun sa point na yon. Pero siguro hindi lahat kayo, no? Pero may mga may mga painful lang na mararamdaman, ganyan. Mga deep hurt, heartache. Parating kay Taurus.
Habaan mo lang yung pasensya mo. May mga bagay ka naiintindihan ni Disto para magiging very understanding ka even if na nakakaramdam ka ng painful. Alam mo yun, nandun ka sa point na yun. Parating sa'yo. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka ng pabago-bagong pag-iisip or maybe there is someone here na magkakaroon ng pabago-bagong isip. Pwedeng ikaw rin to, halimbawa gusto mo magtrabaho, magbabago yung isip mo, gusto mong gawin to, magbabago yung isip mo, ayan, magkakaroon ka ng mga pabago-bagong isip or someone is connected sa'yo, yun ang nakikita ko dito. Or sa iba naman sa inyo is parating sa'yo. May taong pang-aabuso no? May taong mang-aabuso sa'yo. Or ikaw ang mang-aabuso, no pointed name. Basta may pang-aabuso. Meron din ako nakikita na may hinihintay ka. Yan, may paghihintay ako na nakikita. Parating sa'yo. May paglipat Lilipat ka ba? Lilipat ka ba ng bahay? Place, trabaho, basta may paglipat, something paglipat. Or maybe there is someone here na gustong lumipat, parang ganun. Yun. May mga magbubukas na pintuan para sa'yo. No? Sa iba naman sa inyo is the end of the cycle, like I told kanina, may mga bagay daw na isa sa ayos mo or mga babaguhin, maybe na hanggang sa point na yon. There's a new start situation ako na nakita sa iba. Baka iba sa inyo is may pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. Either this is an opportunity or maraming klaseng ibig sabihin ng opportunity. Halimbawa, opportunity na maggaling sa ibang tao, ipapadala ni universe, ni Lord, para ibigay sa iyo, di ba? Tapos yung tao na yun ang magkaano sa iyo ng opportunity or maybe mga parating na opportunity of idea, pwede nando sa point na yun. And then also, meron kayong mapag-uusapan na related to money, family, inheritance, pwede na doon sa point na yun, ganyan. Ako nakikita sa iyo. May pag-uumpisa no? Sa nakita ko dito, may pag-uumpisang magaganap o mangyayari. May babae akong nakikita? Actually, babae, lalaki to, no? Pwede yung lalaki, medyo hot temper itong lalaki na to, no? Sa nakikita ko sa kanya. Pero yung babae, mabait naman siya kasi they always say apology or they always, parang dito sa point na understanding situation. Hindi ko alam kung sino yung tao na to sa'yo sa nakikita ko dito. Pwedeng ikaw isa ka rin dito. Pwedeng nado sa point na yon. Yeah, may babae at lalaki ako nakikita dito. Sa sitwasyon mo, kasi yung isa, medyo, ano siya, either seloso or selosa or abusado or hindi siya sa point na medyo mapagmataas siya, pwede na doon sa point na yon. Or yung isa naman, kumbaga na din yung isa kasi is medyo, hindi ko alam why, may pagka-abnormality situation. Baka sabi mo, ate, sino ba? Hindi ko alam i-connect mo yung mga connection mo, karelasyon mo ba siya, anak mo ba siya, pamangkin mo ba siya, kapatid mo ba siya, mga ganun sitwasyon, no? Kasamahan mo ba siya sa trabaho, ganyan. Basta may pagka-abnormality situation siya. Medyo may pagka-abnormal, parang ano lang siya, or super active lang ba siya, pero hindi yung pagiging dominante, no? Hindi yung pagiging, abusado nung tao na yon. Yan. May mga bagay siguro siya na ginagawa na without purpose. Parang hindi niya siguro gaano pinapag-isipan, mga ganyan sitwasyon. Pero yung isa naman, okay naman siya kasi they try to make it balance, na magkaroon ng pagsasaayos. Kumbaga, mas ginagamit niya yung knowledge niya. No? Hindi niya ginagamit yung pride or yung ego. Kumbaga, mas nagiging balance siya. I don't know kung sino. Pwedeng kapamilya, pwedeng kasama sa trabaho, kung sino man siya. Yun ang mga parating sa iyo. Yun. Maaari makaka-receive ng gift yung iba sa inyo o kung paano malaki o maliit man yung gift na yan, pwede makaka-receive ka ng ganun. So, nakita ko dito. Actually, busy rin yung iba dito, no? Siguro hando sa point na
on and off activity, multitask, or multiple priorities ka na gagawin. Pwedeng na doon sa point na yun. Dapat iwasan ni Taurus. Alam mo, dalawa na yung 10 mo. Ito ko dito. Anong ibig sabihin, universe? Okay, dapat mong iwasan. Dapat mo iwasan, Taurus, siguro yung yung pressure sa buhay. Ayan. Kumbaga, wag ka na lang gagawa na ikaka-pressure mo, ganyan. Kung may mga pressure situation na makapag-pressure so iwas ka na lang, no? Mas good kasi yung ganun. Yan, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob, syempre yung sadness, yung labis. Ibig sabihin, hindi masamang maging understanding, hindi masamang magbigay, hindi masamang maging mabait o tumulong man yan. But kung labis na, abusado na yun, di ba? Yun, iwasan mo na lang din Or yung sarili mo, yung abusaduhin o maglabis mong mag-overthink, ganyan, kung ano man yung labis. Basta lahat ng labis masama. Iniinom, kinakain, mga ganyan. And also, iwasan mo, syempre, yung, alam ko na you are more on matured this time than sa iba sa inyo. Siguro may mga time lang talaga na mas more pa maging more on maturity or talagang intindihin mo talaga yung mga bagay o sitwasyon na baka hindi natin alam kung ano yung kinahuhugot niya, saan siya nanggagaling, kung may mga ikaka-pressure mo na connected sa mga nasa paligid mo, pwedeng nandun sa point na yun. Yan. You need to live the past din. Ang sinasabi rin dito, kung ano may mga bagay ganap o nangyari sa nakaraan. But, kung hindi pa man nagkakaroon ng closure, but you need to be closure dun sa situation na yan. Para, siyempre, mas maganda kasi makapag-move on ng nagkaroon ng closure o na-close na yung situation o na-finish na yung situation, di ba? Iwasan mo syempre yung mga gulo, galit, away, lack of community sa mga bagay o sitwasyon na nasa paligid mo, mga pagtatalo, yan, yung mga pagkainis, pagkayamot, yan, kung may mga taong ganun na makapagbibigay sa iyo, iwas lang. But kung kailangan mo rin na magbigay ng advice o opinion, why not, di ba? Hindi naman masama. Yan, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love. Okay, when it comes sa love, may taong immature dito. Okay, pagdating sa love, yes, meron akong nakikita sa'yo dito. Isa, dalawa. Pwedeng nakakausap mo na ito, no? Itong tao na to. Or isa sa kanila nakakausap mo. Dito. Pero alam mo, sinasabi dito ni Universe, sinasabi ng advice is, kailangan mo daw na maging, matalino. Hindi ko alam why. Kailangan mo daw maging matalino, magtiwala ka daw sa intuition mo, ganyan. Kasi dito, sa sitwasyon nito, there's a lying situation. May nagsusinungaling. May dishonest. May magaling magsalita. Kaya baka tapos ikaw pala ito, no? Nalagot na. Parang ang galing niya, meron siyang strategy when it comes to communication, kumbaga, na doon sa point naman. And you need to see the fact kung ano talaga at sino at ano yung pakay niya sa'yo, no? Basta magaling siya magsalita. And then also, kung kayo nagkahiwalay nito, oo, nagkaroon na ng pag-let go when it comes to disconnection. Why? Kasi nagkaroon na ng attraction with someone. Yes, nagkaroon ng betrayal, manipulative, napaka-sneaky ng situation, nagkaroon ng mga sikreto, yun ang nakita ko dito. You cutting this person or you kinat ka nitong tao na to. Pero ang nakikita ko naman sa inyo is pwede nag-uusap yung iba dito o nagkakaroon pa rin connection. Kung wala man is magkakaroon ng connection muli kasi ang nakikita ko is isa sa inyo is gusto pa rin naman ng getting together. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring itong tao na to kasi, ikaw ito or siya, hando yung parang nag-let go talaga o nagpinakawalan ka na rin niya. No, or ikaw mismo ito. Yun. Maaaring magkakaroon muli kayo ng connection ito. Kung iba naman is baka nag-uusap na kayo nito, ganyan. Iba magkakaroon uli kayo ng connection nitong tao na to. May pagmamatsyag. Pwedeng iba sa inyo is minamatyagan ka muna niya, ganyan, ganun. O ikaw ito, na sa point niya. But gusto niya na getting together. Gusto niya pa ng isa pang pagkakataon, kumbaga, sa iba. No?
Yun. Yung iba naman nandun na sa point na parang wala lang, I want to be single, siguro andun na yung point na kung kakausapin mo ako, kakausapin din kita, kung gusto mo ng suporta, na advice, bibigyan kita, ng gano'n. Hindi naman related to a pera, siguro advice when it comes to mga ganyan. Kung kayo naman is connected nitong tao na ito, na may third party, syempre meron talaga, no? Kasi may tao may sikreto. May something hiding when it comes in this connection. Pwedeng ikaw, pwedeng siya. Kung wala naman, ang nakikita ko dito is, ang nakikita ko kasi dito kung wala kayong third party, this person kasi, parang ba yun, alam mo yung point na hindi, hindi, open siya pagdating sa'yo kasi siguro they care and they value you. Andun din naman yung love. Maaring kung bago lang din kayo, ganun din. Siguro hindi pa siya ganun ka-express when it comes sa feelings niya. No, kung lalo na kung bago kayo dito. Oo, nagkakaroon ng pag-uusap, ganyan. Go to the flow, when it comes this connection, nandun naman yung excitement. Andun yung point na nagkakaroon pa siya ng or ikaw ito sa kanya, nagkakaroon pa ng totally pag-filter when it comes in this connection. Nandun sa point na yun. Hindi pa todo, hindi pa todo. Pero kung matagal na kayo nito, alam mo daw alam mo daw kung ano yung meron tong connection na to. Yun. Yun ang sabi. Anak, na ng buntot mo yung Siguro nasa sa'yo yung pagmamanage. Pero something hiding. Ako nakikita. Tingnan natin ang iyong money. Anak, may musang ka, oh. Patingin. Okay. Ay, hindi natanggal ni mami. Ang dami mo namang musang. Money ni Taurus. Taurus. Money. Anak. Wala kang pera? May ganun no? Naloko na. Tingnan natin. Hindi naman. Okay, sa iba sa inyo, maaring nahihirapan kayo pagdating sa money, no? But pero syempre nandun yung point na you want to be stable. Medyo okay naman, nakakakain ka naman, nabibili mo naman din yung gusto mo, sa nakikita ko sa dito, sa iba sa inyo, pero syempre nandun pa rin yung point na iba dito medyo hirap to be stable, no? Siguro kasi andun yung point na marami rin kayong sinusuportahan, pwedeng ganun, sa nakikita ko sa inyo dito, may mga inaalala ka rin, no? Siguro andun din yung point, may mga pagkakautang pa rin yung iba na hindi pa siguro nababayaran. Yeah, ang nakita ko dito when it comes to advice, siguro you need to be organized lang din. No, this is a time to start a new beginning para magkaroon ka ng pag-organize pagdating sa pera mo. Always think to the future. So, nakikita ko rin sa'yo dito. Huwag ka lang makampante na meron naman ako nagagastos, meron naman ganito, pambiling ganyan. Kailangan mo rin kasi na mag-ipon. No, kailangan mo rin na yung mga na, ito, this is for emergency, ito yung ganito, ito yung ganyan. No? Yan ang nakikita ko dito. Ingat ka na lang din sa situation mo. Handle it in a careful. Handle it in a careful way. Diba dito may mga bagong trabaho ba kayo? O may mga bago kayong idea na gusto nyo pagkaperahan? Pwedeng nandun sa point na yun. Ayaw, the Empress and the Emperor. Okay, when it comes sa advice, give an effort and hard work. Focus ka lang and you need to commit to develop something into your life. Lalo na kung sa pera mo yan, sa sarili mo yan, di ba? Sa wealth mo yan, sa health mo yan, ganyan. Finish the unfinished situation. Ang sinasabi rin dito is you need to value yourself, love yourself, nurturing yourself. Alagaan mo talaga yung sarili mo, no? Kung may mga bagay na kailangan na maging creative ka, gawin mo. Focus to your idea, sa mga bagong opportunity mo, mag-focus ka kasi there's a growth happening into your life. Tatandaan mo palagi, Taurus, na you are the controller of your life. Ikaw yung boss ng buhay mo, no? Ikaw yung makapagpapa-change ng situation mo in life. Kung saan ka mandalay niyan, ikaw lang din naman kasi pagpapasya mo yan no? Magkaroon ka ng mga sistema, maging organized ka tulad ng sabi ko kanina. Gamitin mo yung knowledge mo, yung wisdom mo, o yung karunungan mo, gamitin mo yun to change the situation. Huwag ka mapanghinaan. Alam ko naman hindi ka naman napanghihinaan ng loob, but
May mga bagay kasi na kailangan mong i-develop or kailangan mo na talaga na mag-focus, kailangan mong masterin, kailangan mong matutunan, mga ganyan. Kailangan mong kumpunuhin, siyasatin, i-rebuild, mga ganyan situation. Yun. But there's an abundance or there's a blessing coming pagdating sa iba sa inyo. Siguro within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, maybe, or by March, may mga blessing happen into your life. Or abundance and kasiyahan kasi ang nakikita ko dito sa iba sa inyo. Bigla ang mga ganap o mangyayari ang nakikita ko sa iba dito. Ingat ka na lang, may mga ikakagulat, ikakashock, ikakabigla na situation ako nakikita sa iyo. Sana walang conflict or walang mga bullying situation or sa iba dito basta magugulat ka raw lalaki. Lalaki nakikita ko, but puro lalaki lumalabas sa'yo. Well, may babae din naman. Bakit kaya may nakikita akong parang may tao na matigas ang puso, may katigasan, dominante, may taong nagiging tanga, may tao na nag-entitle. May taong ganun. Hindi ko alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo, may ganun eh. But you need to be very careful lang din Arigato namaste, God bless.